Ang Blessed Wednesday evening po sa bawat isa, inaanyayahan ko po kayong manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan paman. Lord, Ikaw lamang po ang aming sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Let your Holy Spirit in the midst of us, Father God, so that we will be able to understand your message sa aming mga buhay, Panginoon. At gamitin niyo po ang aking buhay, Panginoon, upang ma-share ko po ang iyong mga salita with boldness and clarity, Panginoon. Ikaw po ang mga iusap sa puso ng bawat isa, Father God. Uh, Buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, at naway manamnam po namin ang mensahe mo ngayong gabi upang magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw at mag-glorify ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. Dahil kakatapos lamang po ng ating Holy Week at ang last part po niyan ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Christ has risen. Kaya pagbulay-bulayan po natin ngayong gabi ang significance of Christ's resurrection to life. Yan po ang title ng aking i-exhort. Kaya nilid po ako ng ating Panginoong Jesus sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Ang sabi po doon that Christ died for our sins according to the scripture, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scripture. 3 points lamang po, brief at concise lang. While reading the scripture po of 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, ang message po sa akin directly is a living hope. Kaya ang paunang point po natin sa significance of Christ's resurrection to life is a living hope. Naranasan nyo na po bang dumaan sa eskinita na napakahaba? Tapos ang may ilaw lamang po ay yung dun sa kinakatayuan mo at dun sa pinakadulo. Tapos po niyan, ang pinakamahabang eskinita na ito ay meron ding karugtong na mga eskinita. Subalit wala ko pong maaaninag dahil wala rin pong ilaw doon. Siyempre po bilang tao, mapapaisip po tayo ng kakaiba, di ba? Ng hindi maganda kahit wala pa naman pong nangyayari. Tapos iisipan mo kung maglalakad ka ba or tatakbo ka na lang dahil natatakot ka na po. Pero gusto mo lang naman ay makarating doon sa kabilang dulo kung saan yung may ilaw o may liwanag. Na parang yun yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa upang magpatuloy para makaabot ka sa iyong patutunguhan. Siguro po hindi naman po lingid sa bawat isa yung quote na where there is light, there is hope. Ganon din po ang message sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, 3 to 4 po because Jesus is our light, He died for our sins and He was raised from the dead so we could have a living hope. It gives us an assurance because of our living Savior. Tayo ay nabigyan ng pag-asa sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay sa pagkamatay. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Christ Jesus from the dead. Kaya ang ika-number 2 naman po natin na point for significance of Christ's resurrection to life ay redemption o ang pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo mula sa ating mga kasalanan. This is only for those who believe and accept Jesus Christ as their own personal Lord and Savior. Actually po, this is free for all, for everybody po. Pero papaano niya po tayo mariredeem, 'di ba? Kung hindi naman tayo naniniwala sa Kanya at hindi naman po natin siya tinanggap sa ating mga buhay. This serves po to fulfill the scripture from the Old Testament. We are redeemed through Christ's sacrificial death for our sins. Yan po ang nakasaad sa ating pinasa doon sa verse 3 kanina. Christ died for our sins. Siya ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sabi din po sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 6,
He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed po. Sa Galatians chapter 3 verse 13 naman po ang sabi doon, Jesus paid the full price to set us free from the curse. Sa Matthew chapter 20 verse 28 naman po, no, His life as a ransom for many. At marami pa pong supporting verses kung babasahin po natin ang buong Biblia. May iba't ibang explanation man po, but it has the same message or concept that we are redeemed through Christ's sacrificial death po. So because we are free from sins and bondages, the third significance of Christ's resurrection to life is restoration. Kaya ang pangatlo po ay restoration. Ang sabi po doon kanina, 'di ba, sa verse 4, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the scripture. Dahil nabuhay pong muli ang Panginoong Hesukristo mula sa kanyang pagkamatay, tayo din po na sumasampalataya sa Kanya ay nagkaroon din po ng panibagong buhay. We are restored to life. It gives us a new life and eternal life. Alam niyo po, Jesus declared that He is the source of our resurrection and eternal life. Siya po mismo ang nagbanggit niyan kay Martha. Sa John chapter 11 verse 25 to 26 po. Ang sabi niya po doon, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believe in me will never die. Do you believe? At ang sagot naman po dyan ni Martha ay yes, Lord. Diyan po sa panahon na yan, hindi pa po namamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Dinalaw niya po dyan si Martha at Mary dahil namatay po ang kanilang lalaking kapatid na si Lazarus dahil ito po ay nagkasakit. Subalit dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, muli pong binuhay ng Panginoong Jesus si Lazarus sa kanyang pagkamatay. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ raised from the dead, through the glory of Father, we too may live a new life. Speaking of baptism po, mas mainam na tayo ay magpabautismo upang maselyuhan po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At the age of accountability. Kung kailan marunong na po tayong mamili ng tama sa mali at tayo na po mismo ang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sa pagkasilang ng ating mga anak, doon po ay papabautismuhan natin. Sila ang tawag po doon ay dedication. At sa present times po, ang dami na pong taong nagpapatotoo o nagte-testify na mga Christians kahit anuman po ang estado sa buhay. Gayun din po maliban po sa ating mga brethren sa church, mga kilalang personalities, celebrities, they had everything, money, fame, success in life, stable jobs, businesses, yet they are feeling empty. May kulang pa rin. But when they found Jesus po, they believe and accept Him as their own personal Lord and Savior. They were restored po. They felt renewed. They also found the real joy, the peace, their purpose, at marami pa pong iba. Same to those who were unfortunate po, influenced by the drugs, and marami pa pong iba. Naranasan din nila to be renewed and restored to a new life. For sure po, naranasan din po natin or naramdaman din po natin yung restoration na yan, na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagbabago sa ating mga buhay. Gawin po natin itong instrumento upang ma-share po natin ito sa ating mga kakilala, yung ating own experiences po.
yung kabutihang nagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. At samahan din po natin ito ng mabuting balita upang sila din po ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo at ma-unlock po ang kanyang mga promises din sa kanilang mga buhay. At summary na lang po ng significance of Christ's resurrection to life. Ang first point po ulit ay ang living hope or buhay na pag-asa. Gayun din po, ang number 2 ay redemption or ang pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo mula sa ating mga kasalanan. Number 3 po ay restoration. We are restored to life. It gives us a new life and eternal life. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po ay muling manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat, O God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon, sa amin kung ano po ang significance ng inyong resurrection to life, Father God. Alam po namin, Panginoon, na sa iyo lamang po galing ang lahat kung ano man po ang meron kami, Panginoon. Naway ang mensahe mong ito, Panginoon, ay magamit namin sa pang-araw-araw, Panginoon. It will strengthen our faith, Father God, at gayon din po, gamitin mo ang aming mga buhay, Father God, upang ang ibang hindi pa po nakakilala sa iyo ay maging instrumento po ang aming buhay to glorify your name, Panginoon. Salamat, O God. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyo lamang sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen.